straight fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. O seed of Israel's chosen race, now ransomed from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Sinners whose love can never forget the wormwood and the gall. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Every tribe and every tongue that bound creation's all, now shout in universal song, the crown is Lord of all. Now shout in universal song, the crown is Lord of that with yonder sacred throng we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa ating pagsasama-sama sa umagang ito. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church Online Prayer Covenant. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa Exodo, Kabanatang 20, mga talatang 1 hanggang 3 na ating pong pagbubulay-bulayan. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ang mga talata pong ito sa aklat ng Exodo ay mga kautusan o panimula ng 10 utos. At ito nga po ang unang utos na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises para po sa bansang Israel o sa mga Israelita.
Alam po ng Diyos na ang pinagmulan nila mula sa kanilang pagiging alipin doon sa Ehipto, sila po ay natuto o meron silang natutuhan na iba't ibang mga Diyos-Diyosan doon sa Ehipto. Sangdamakmak ang mga Diyos-Diyosan ng mga Ehipto. And Egypt is a cursed nation. Isang bansang isinumpa at iniwan po iyon ng mga Israelita dahil pinalaya na sila ng Diyos. At habang sila po ay inihahanda at binubuo bilang isang bansa, papunta po doon sa lupang pangako, ay nagbigay ang Diyos sa pamamagitan ni Moises ng mga kautusan. At ang mga kautusan po na ibinibigay po ng Diyos ay hindi para pahirapan ng tao, kundi para pagaanin ang buhay. Ulitin ko po, nagbibigay ang Diyos ng mga kautusan o nagbigay ang Diyos ng mga kautusan hindi para pahirapan ang tao, kundi para pagaanin ang buhay. At ang unang utos na ibinigay po ng Diyos sa mga Israelita ay huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Pero may paalala siya po muna o si Yahweh God. May paalala po siya muna na ako si Yahweh ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Ibig sabihin, kamay, pagkilos ng Diyos ang nangyari, kaya po sila nakalaya, nakalabas mula doon sa Ehipto. At paalala lang din sa kanila na ang Diyos ang nagpalaya sa kanila mula doon sa bansang iyon at sa pagkakaalipin. At ang kanyang unang utos ay huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Naniniwala po tayo na may isang Diyos sa tatlong persona. Ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Pero sila po ay isang Diyos o Diyos na ating sinasamba at pinaniniwalaan. At ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Bakit kaya pinaalalahanan ito ng Diyos sa mga Israelita, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin? Gusto lamang pong ituro at ipakita ng Diyos na siya lamang at wala nang iba ang siyang nagpapakilala sa kanila na dapat pong sambahin. At gayon din po sa paglipas ng panahon sa mga pangangaral, pagtuturo, at maging ang patuloy na tinitingnan at binabasa po nating Biblia na ibinabahagi, ito ay nagpapaalala din po sa atin na may isang Diyos. At ang Diyos na ito ang nagmamahal sa kanyang mga nilikha. At ang Diyos na ito ang nagkaloob ng pinakamahalaga sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At ang Panginoong Jesus ay Diyos din na ating sinasamba, pinaniniwalaan at pinaglilingkuran. Bakit kailangang magpakilala at ipaalala ng Diyos na siya lamang ang Diyos at dapat na sambahin? God hates idols. Ang Diyos ay mapanibuguin, ayaw niya ng ibang Diyos na maliban sa Kanya. Kaya nga po tayo ipatuloy na nangangaral, nagtuturo sa mga tao upang mapaalalahanan sila that there is no other God and that God is the Lord Jesus Christ. Although this is from the Old Testament, pero sa Bagong Tipan po ay nagpakilala ang Diyos at itinuturo po natin na walang ibang Diyos kundi ang Panginoong Hesukristo. At salamat sa kanyang patuloy na pagpapahayag at pagpapakilala sa atin ng kanyang sarili para patuloy tayong manampalataya at patuloy tayong sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, tayo po ay manalangin. Purihin ka aming Ama at aming Diyos sa mapagpalang araw, sa buhay at biyaya ng buhay na patuloy mong binibigay. Salamat Panginoon sa pagpapala ng kapahingahan sa magdamag na nakalipas sa aming pagtulog, pagpapahinga. Ang iba ay nagising ng masigla, may kalakasan. Ang iba bagamat nagising subalit nakakaramdam Panginoon ng kasakitan, karamdaman sa kanilang lupang katawan. At sa inyo'y aming inilalapit ang mga anak mo ito, O Diyos. Hipuin mo po sila ang kanilang lupang katawan ng kagalingan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Panginoon, dalangin po namin ng maghapon ang mga anak mo na naghahanda
o maaaring ang iba ay nagta-travel na papunta sa kanilang mga trabaho. Ingatan niyo po sila, O Diyos, ang mga magulang po na ito, Panginoon, ama man siya o ina, Panginoon, ingatan niyo po sila sa kanilang panibagong araw o pagsisimula ng araw na mayroong trabaho at gampanin na naghihintay sa kanila. Ingatan niyo po sila, Panginoon, sa paglalakbay at maging sa kanilang pag-uwi sa kanilang mga tahanan. Dalangin din po namin ang aming mga kabataan, mga anak, Panginoon, o mga bata na nag-aaral, O Diyos, sa paaralan. Ingatan niyo po sila, gayon din po ang mga guro na ginagamit po ninyo upang patuloy na lumalim ang kanilang kaalaman, O Diyos. Matuto sila na dapat po nilang matutunan bilang pagharap sa kinabukasan ng buhay nila ng aming mga kabataan. Pagpalain mo rin, Panginoon, maging ang mga nagtatrabaho, O Diyos, sa palengke man, o mga businessman, businesswoman, businesswomen. Ingatan niyo po sila, pagpalain niyo po sila, tulungan mo silang maging tapat sa kanilang tungkulin, sa kanilang trabaho, Panginoon. Dalangin din po namin, O Diyos, ang aming mga kababayan na patuloy na naghahanap din ng kanilang kabuhayan, ng kanilang trabaho. Kayo po ang patuloy na magkaloob ng opportunity upang magkaroon sila ng sapat o kung pwedeng sobra pa, Panginoon, para matugunan ng pangangailangan nila sa araw-araw. Ingatan mo sila at patuloy na pagkalooban ng kalakasan ng buhay at ng inyong presensya at pagsama, Panginoon. Dalangin po namin ang araw na ito, maging ang mga health worker po namin, ang aming mga doktor, nurses, or military, Panginoon, sa pagganap ng tungkulin nila, bagamat lumuluwag na po ang health protocol ngayon, subalit kailangan pa din po namin mag-ingat physically, Panginoon, dahil hindi naman nawawala ang mga karamdaman, ngunit ang pag-iingat mo ay laging naririyan. I-cover niyo po ng inyong banal na dugo, Panginoon, ang aming mga health worker at ang buong pamilyang ito na nakikinig at kabahagi sa bawat araw sa devotion na ito, Panginoon. Sa inyo po, Panginoon, ay binabalik namin ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa isang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Amen at Amen.